Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Ederson Ramirez, Rensnathan Garzon, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1571. Ang direktang linya ng pamilyang Smith ay maayos pa rin dahil ang pinuno ng samahang iyon ay naghihintay para sa 15 buwan sa susunod na buwan. Ito ay dahil sa araw na iyon. Ang araw na pinatay nila ang pinuno ng samahan 20 taon na ang nakalilipas. Gagamitin niya ang buong pamilyang Smith bilang mga handog para sa kanyang pinuno. Wala akong oras. Ang pamilyang Smith ay walang maraming oras na naiwan. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay kang hindi makisali, Harvey York. Hindi lamang hindi mo magagawang ayusin ang problema, ngunit magdudulot ka rin ng isang malaking problema. Ang natitirang pinuno ng samahan ay tinawag na si Trisha Cloud. Siya ang pinakamalakas na assassin sa loob ng samahan pabalik noon. Naghihintay siya sa loob ng 20 buong taon. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang nakuha niya ngayon. Walang nakakaalam kung magkano ang backup na mayroon siya. Laban sa isang pangkat ng mga assassin na hihinto sa anumang bagay upang makuha ang nais nila, pera, awtoridad, kapangyarihan, suporta, at koneksyon ay walang kahulugan sa kanila. Kung hindi, ang pamilyang Smith kahit papaano ay may ilang dignidad bilang isa sa nangungunang 10 pamilya. May pagmamalaki din si Michelle. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, ang isang babae mula sa napakalakas na pamilya ay tiyak na hindi gagamitin ang kanyang sariling anak na babae bilang isang bargaining chip. Bukod, hindi rin bobo si Michelle. Kahit na si Harvey ay maaaring sabihin na ang pamilyang Thompson ay may iba pang mga plano sa hinaharap. Paano niya hindi masasabi ang pareho? Ngunit kung minsan, ang pansamantalang pag-aayos ay ang tanging paraan ng kaligtasan. Medyo sumimangot si Harvey. Naramdaman niya na hindi ibig sabihin ni Michelle na ito ay walang awa laban sa kanya o sa kanyang sariling anak na babae. Dapat ay naramdaman din niya na walang magawa, lalabas lahat para lamang makitungo kay Trisha. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang mga bagay na tulad nito sa araw na iyon. Tinanong lang niya ang mga kalalakihan na gawin ang kanyang maruming gawain. Lihim na nagpakawala si Harvey ng buntong hininga, pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Auntie, hindi sa palagay ko kailangang ulitin ang sinabi ko kahapon. Hindi ko hahayaan na ilayo mo si Yvonne." Pagkatapos ay sumulong si Harvey at tiningnan si Michelle na may isang malamig na mga mata. Ngunit kung ilan lamang ang assassin, maaari kong tulungan ang iyong pamilya na harapin ang problemang ito. Pwede, maaari mong hawakan sa iyong sarili si Trisha Cloud. Si Michelle ay nagyelo ng bahagya. Pagkatapos ay pinakita ang isang naiinis na ngiti. Harvey York, alam kong nagtataglay ka ng ilang kasanayan. Napatunayan mo na may kakayahan ka dahil nagawa mo ang titulo na maging Prince York. Kahit na ang nangungunang taekwondo profesional, si Wallace Park, ay hindi maaaring tumagal para sa isang hakbang laban sa iyo. Hindi ko iniisip na magalit ka, ngunit ang taekwondo ay para lamang sa palabas. Ang mga malalaking karakter mula sa itaas na bilog ng lipunan ay hindi naniniwala sa ganoong bagay. Kaya paano kung maaari mong talunin si Wallace? 10 sa iyo ay hindi rin maihahambing sa isang Trisha. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ay isang profesional na assassin. May mga armas, lason, scheme, gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya sa ilalim ng kanyang manggas. Tanging isang profesional na assassin sa parehong antas ang maaaring makitungo sa kanya. Walang paraan na maaaring gawin ng ibang tao. Kung ito ay isang one-on-one fight, kailangan lang niyang magtago sa mga anino. Kailangan mong bantayan ang bawat solong segundo habang hindi sigurado kapag siya ay hampasin. Palagi kang nasa labas habang siya ay nakastalk sa iyo sa isang lugar. At tatapusin niya ang iyong buhay ng hindi kahit na gumawa ng ingay kung hayaan mo ang iyong bantay kahit na sa isang segundo. Harvey York, paano sa palagay mo maaari mong hamunin ang isang tulad nito? Ano ang karapatan mo kahit na gawin ito? Nagpapakita si Michelle ng isang ekspresyon ng lubos na pagkasuklim. Kung ito ay isang kompetisyon lamang ng katapangan ng labanan,
Bakit ang pamilyang Smith ay matakot kahit na walang takot na parang nakilala nila ang isang napakalakas na kalaban? Mahinahon na nagtanong si Harvey, kung inilagay mo sa ganoong paraan, kung gayon ano ang magagawa ng pamilyang Thompson na ayusin ang problemang ito? Malamig na sumagot si Michelle, dahil mayroon silang mga koneksyon sa nangungunang 10 assassin. Maaaring mapigilan si Trisha kung may alinman sa kanila na kumilos. Tumawa si Harvey York. Kung ang kailangan ko lang gawin ay tumawag ng isang nangungunang 10 assassin sa listahan upang ayusin ang problema sa basurang ito, kung gayon magagawa ko lang iyon. Dahil ang nangungunang 3 assassin lahat ay may utang sa akin. Kukuha lang ako ng isa sa kanila upang gawin ang trabaho. Sinasabi ni Harvey ang totoo. Sa Euro-American battlefield noon, ang bawat makapangyarihang bansa ay gumugol ng mga tambak ng pera sa pag-upo ng nangungunang 10 assassin upang makitungo kay Harvey. Ngunit halos kalahati ng mga ito ay namatay. Mayroong ilan sa kanila na si Harvey ay nahuli sila sa maraming malinaw na mga kadahilanan. Hindi nakipag-ugnay si Harvey sa anumang solong isa sa kanila pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Ngunit kung may pangangailangan, ang isang simpleng mensahe ng text ay makakapagdala ng isa o dalawa sa mga assassin sa lugar. Ikaw, si Michelle ay tumawa ng hindi sumagot matapos marinig ang mga salitang iyon. Aaminin ko na mayroon kang kaunting pera at impluwensya, ngunit hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hindi man lang sila tatawagan. Luluhod ako kung maaari mong pangalanan kahit isang solong assassin mula sa listahan. Harvey York, ang pagsasalita ng malaki ay hindi maayos ang problemang ito. Tatayo ka pa ba sa iyong salita kahit sa puntong ito? Hindi agad sumagot si Harvey. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Handel, na tahimik sa buong oras. Handel, hindi alam ni Auntie kung sino ang mga nasa listahan ng nangungunang 10 assassin. Ngunit alam mo, tama. Si Handel ay naningkit ng bahagya matapos marinig ang tanong ni Harvey. Pagkatapos ay tahimik na sumagot, alam ko. Mahusay, magiging madali ito. Si Trisha ay inilagay sa ika-18 sa listahan ng mga nangungunang assassin. Hindi masama, ngunit hindi rin mabuti iyon. Siya ay naghintay ng halos 20 taon, kaya ipinapalagay ko na ang kanyang lakas ay maaaring dalhin siya sa tuktok sa 10 listahan ngayon. Nang inig ng bahagya si Handel, hindi niya alam iyon. Alam ni Harvey ang gayong mga lihim mula sa underground world. Walang balak si Handel na itago ang anumang bagay sa sandaling ito. Kalmado siyang sumagot sa sandaling ito, tama iyon. Ayon sa pamilyang Smith na impormasyon, si Trisha ay maaaring mailagay sa tuktok na 10. Tama, ililista ko lang siya bilang ika-10 ngayon. Tatawagan ko lang si Corey Lloyd, ang pangatlong nangungunang assassin sa listahan. Siya ay sapat na upang harapin ang sitwasyon, tama. Tumalikod si Harvey at umalis matapos siyang magsalita. Maaari ko itong hawakan sa isang tawag sa telepono. Bakit mo pa ibebenta ang iyong sariling anak na babae ng ganyan? Ang mga kalalakihan na may suot na itim na kasuotan ay handa na mag-pounce pasulong nang makita nila ang likuran ni Harvey. Pagkatapos ay hinimas ni Michelle ang kanyang kamay at sumimangot habang nagtatanong, Handel, mayroon ba talagang isang taong nagngangalang Corey Lloyd? Nagpakita si Handel ng isang kakaibang ekspresyon, pagkatapos ay sumagot ng tahimik. Si Corey ay isa sa mga mas batang assassin na bumangon sa mga nakaraang taon. Sinasabing siya ang pinakamatalino sa dekada na ito. At ang kanyang ranggo ay nasa ika-3 lugar. Ito lamang si Corey ay karaniwang hindi mag-iiwan ng mga bakas sa kanya. Walang nakakaalam kung aling master o paksya niya natutunan. Sobrang random din siya sa mga misyon na pinili niya, pinipili lamang ang mga gusto niyang gawin. At maaari siyang tawagan sa isang katulad nito. Hindi ako naniniwala ng kaunti. Naningkit ang mga mata ni Michelle. Hindi mahalaga kung maswerte si Harvey o nagbubuga lang ng walang kaparirikan, kahit papaano ay nakuha niya ang tamang pangalan ng isang tao. Nangangahulugan ito na hindi bababa sa naintindihan niya ang ilang mga bagay tungkol sa uri ng negosyo. Nang walang pangalawang pag-iisip, sinabi ni Michelle ng mahigpit, Harvey York, dahil matapang ka, bibigyan kita ng isang araw. Kung maaari mong pamahalaan upang makipag-ugnay sa kay Cora,
iiwanan ko agad ang Buckwood. Kung hindi mo magagawa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa kapag pinigilan mo ako na ilayo muli si Yvonne. Bumalik sa Gardens residence, si Mandy Zimmer ay nakatulog na. Hindi siya ginulo ni Harvey York. Pumasok siya sa silid ng pag-aaral at kumuha ng isang sinaunang telepono. Matapos mailabas ang isang tahimik na buntong hininga, pagkatapos ay nag-dial si Harvey sa telepono. Ako ito. Ang katahimikan ay sumigaw mula sa kabilang panig ng telepono ng ilang sandali. Ang isang banayad na tinig ay maaaring marinig sa lalong madaling panahon. Chief Instructor, bakit mo ako tinawagan ngayon? Kailangan kita, protektahan ang isang tao, sumagot agad si Harvey. Ako ay isang assassin, hindi isang bodyguard. Ang isang malamig na tono ay maaaring marinig mula sa kabilang panig ng telepono. Pagkatapos ay ilalagay ko ito sa ganitong paraan, kailangan kita upang sundan ng isang tao at patayin ang bawat assassin na maglakas loob na lumapit sa kanya upang matiyak na mananatili siyang buhay. Matapos ang isang mahabang katahimikan, ang tao sa kabilang panig ng telepono ay sumagot. Oras, lugar, presyo. Hindi ako sigurado tungkol sa oras at lugar, ngunit wala ka na utang na loob sa akin pagkatapos mong gawin ito para sa akin. Fine. Ang tao ay nag-hang up ng telepono pagkatapos ng kanyang hindi pagkakasundo na kasunduan, matapos maging tahimik sa isang sandali, binuksan ni Harvey ang kanyang computer at isinulat ang bawat solong detalye tungkol kay Michelle at ang sitwasyon na siya at ang kanyang pamilya ay nasa isang email at ipinasa ito. Ang pinakamahusay na paraan upang laban sa isang assassin ay ang paggamit ng isa pang assassin. Sa pagkilos ni Corey Lloyd, tiyak na ligtas si Michelle mula sa araw na iyon. Nang hapon kinabukasan, dumating si Harvey sa W Hotel, ang pansamantalang lugar ng pananatili ni Michelle, matapos na makitungo sa ilang trabaho sa Sky Corporation. Nakasuot ng casual na damit si Michelle sa araw na iyon. Hindi rin siya nagsuot ng make-up. Tila hindi siya gaanong mabangis at tila mas pambabae. Ngunit ang kanyang mataas at makapangyarihang karakter ay hindi kailanman iniwan siya. Nagawa ko na, samandal si Harvey sa sopa habang nagsasalita ng walang malasakit na tono. Mula ngayon, si Corey Lloyd, ang pangatlong assassin sa listahan, ay titiyakin ang iyong kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin ay mabuhay hanggang sa 15 buwan sa susunod na buwan. Pupunta ako sa Mordo upang personal na makitungo kay Trisha. Ipinagpatuloy ni Harvey ang kanyang pagsasalita. Siyempre, marahil ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na tumulong. Sa paligid ni Cora, marahil ay hindi makakaligtas si Trisha hanggang sa 15. Nakuha mo si Cora, ang pangatlong assassin sa listahan, upang protektahan ako. Tumingin si Michelle kay Harvey, puno ng pagkalito at kawalan ng paniniwala. Harvey York, aaminin ko na medyo may kakayahan ka dahil maaari mong pangalanan ang isa sa mga assassin. Ngunit maaari mong aktwal na makuha ang numero ng pangatlong assassin upang mapanatili akong ligtas. Niloloko mo ba ako? Alam ni Harvey ang ilang impormasyon tungkol sa mundo ng assassin. Iyon ay sapat na upang patunayan na siya ay hindi bababa sa hindi pipi. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Michelle na si Harvey ay maaaring makakuha ng isang assassin upang maprotektahan siya. Ang mga assassin ay sanay lamang sa pagpatay, kailan sila mahusay na mga bodyguard. Mahinahon na sumagot si Harvey, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan natin ito. Sige, hinawakan ni Michelle ang kanyang kamay at malamig na bumulalas, Handel, dalhin ito rito. Nakita si Handel na nagdadala ng ilang nalalabi na alak. Mayroong hindi mailalarawan na amoy na nagmula sa alak, ang sinumang maamoy nito ay mag-pounce para sa isang panlasa. Ito ay lason na alak na pumatay sa isa sa mga kamag-anak ng pamilya. Isang malamig na tono ang lumabas kay Michelle. Dahil sinabi mo na ang iyong assassin ay talagang kahanga-hanga at narito siya upang protektahan ako dahil tinanong mo, ilabas siya rito at gumawa ng isang antidote para dito. Pagkatapos lamang ay maniniwala ako sa iyo. Nagpapakita si Michelle ng mga nakasisindak na ekspresyon matapos siyang magsalita. Malinaw siyang hindi naniniwala sa sinabi ni Harvey ay ang katotohanan.
O maaari mo lamang uminom ng alak at hayaang lumabas ang iyong Cora upang mailigtas ka. Iyon ay isang napakatalino na ideya. Biglang sumulong si Harvey upang kunin ang baso ng alak, pinahit ang kanyang katawan upang hawakan si Michelle sa leeg, at pagkatapos ay ibinuhos ang mga nilalaman ng buong baso sa kanyang bibig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Lahat ay naging patay na tahimik. Malakas na bulalas ni Michelle sa susunod na sandali, ikaw ay bastard. Pinipilit mong patayin ako. Si Handel at ang iba pa ay bumalik sa kanilang katinuan at nagmamadali patungo sa kanilang Panginoon upang tumulong. Ang ilan ay itinuro pa ang kanilang mga armas sa kay Harvey York. Papatayin nila si Harvey kung si Michelle ay ipapahayag na patayin siya. Pagkatapos lamang ay magkakaroon sila ng isang bagay upang maiulat. Si Michelle ay nanginginig ng bahagya, at ang kanyang maputlang mukha ay naging itim sa isang sulyap ng isang mata. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng labis pagkatapos. Malinaw siyang nagtitiis ng maraming sakit sa sandaling iyon. Kung wala kang gagawin tungkol dito, ang taong pinangangasiwaan mo ay maaaring mamatay lamang dito. Kalmadong sinabi ni Harvey. Sa isang split seconds, isang waiter na walang kahit na nakapansin ang biglang sumugod mula sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay napakasimple, at ganoon din ang kanyang figure. Walang makaalala sa kanya kung naglalakad siya kasama ang isang pulutong. Mabilis siyang lumapit sa harap ni Michelle at tinapik ng 2 beses ang kanyang leeg, pagkatapos ay inilipat ang isang berdeng tableta sa kanyang bibig. Nanginig si Michelle at naglabas ng isang malaking tipak ng itim na dugo. Ang kanyang mukha na kasing dilim ng gabi, ay ganap na nakabawi. Ang waiter pagkatapos ay sumulyap ng malamig sa kay Harvey at umalis ng walang bakas. Si Handel at ang iba pa ay nabigla sa tanawin. Naisip nila na malapit na si Michelle na mamatay. Hindi nila inisip na may isang taong magmamadali upang iligtas siya. Hindi man alam ni Handel kung kailan at kung paano pumasok ang tao sa silid. Kung ito talaga ang assassin na naghihintay, at kung malapit na niyang wakasan ang buhay ng mga tao sa silid na ito. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Handel ay nakakakuha ng mga nakakapanindig balahibo habang pinapawisan ng labis kahit na siya ay lubos na sanay sa pakikipaglaban. Ngumiti si Harvey habang nakikita ang tanawin sa harap niya. Tinawid niya ang kanyang mga bisig nang hindi sinasabi ang isang solong salita. Bumalik sa normal si Michelle. Siya ay kalmado, ngunit isang malamig na tingin ang ipinapakita sa kanyang mga mata. Harvey York, sinusubukan mo bang patayin ako? Bulalas ni Michelle. Hindi ba gumagawa ka ng maayos ngayon? Tumawa si Harvey. Nais ko lang na makita mo kung gaano ka kaya ang taong nagpo-protekta sa iyo. Hindi mo kailanman nadama ang kanyang presensya sa buong oras na narito siya, tama? Upang maging matapat, hindi ko alam na nandoon siya sa buong oras bago ko siya nakita na nagmamadali. Ang babae na may libong mukha, si Cora Lloyd. Nasisiyahan ka ba sa iyong bodyguard ngayon, auntie? Ikaw, kumukulo si Michelle sa galit. Medyo brat ka lang. Paano ka makapaniwala sa isang tao na ganyan ka? Naturally, naramdaman ni Michelle na malapit na siyang mamatay noon. Ang pagkakaroon ng lason na alak sa kanyang lalamunan ay katumbas ng pagiging nasa pintuan ni kamatayan. Ngunit ito ay nag-iwan ng lubos na epekto. Hindi bababa sa alam niya kung ano ang laban niya. At ang mga taong namatay minsan ay hindi natakot iyon na mamatay muli. Mahinahon na sinabi ni Harvey, bilang isa, ang aktwal na lakas ng isang assassin ay hindi ipinakita sa pamamagitan ng pagmamalaki. Kailangan mong makita ito para malaman ng iyong sarili. Bilang 2, ginawa ko ito, kaya alam mo na protektahan ka ni Cora ng 24 at 7 habang pumayag kami. Bilang ng 3, kayong mga tao mula sa pamilyang Smith ay natatakot na kay Trisha Cloud hanggang sa puntong nagdulot ito sa inyong lahat ng trauma. Kung hindi ko siya pakikitunguhan ng mas maaga, maaari ka ring tumagal hanggang sa 15 sa susunod na buwan. Maaari mo ring patayin ang iyong sarili bago dumating ang araw dahil sa lahat ng pressure na iyon.
Iyon ang dahilan kung bakit gumawa ako ng isang malaking demonstrasyon para lamang sa iyo ngayon. Kabanata 1575. Kalmado na tiningnan ni Harvey York si Michelle at taimtim na sinabi, ang mga tao ay namamatay mula pa noong mga nakaraang araw. Sino ang hindi matakot sa kamatayan? Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita masisisi sa pagiging natatakot dito. Ngunit ngayon na nasa pintuan ka ng kamatayan at nakumpirma na mayroong isang taong nagpoprotekta sa iyo sa lahat ng oras, hindi ko iniisip na kakailanganin mo ng suporta mula sa pamilyang Thompson ngayon, hindi ba? Masisiguro ko rin sa iyo na kahit ang pamilyang Thompson ay hindi makakakuha ng isang taong kasing lakas ni Corey Lloyd. At sa isang trump card tulad nito, sigurado akong matataas ka sa mga ranggo ng malaki kapag bumalik ka sa iyong pamilya. Ang panganib ay palaging magbubunyag ng mga bagong pagkakataon, tama ba ako? Ilang sandali lang ay kumibot ang mga mata ni na Michelle at Handel. Hindi nila inisip na talagang sasabihin ni Harvey ang isang bagay na katulad nito. Ngunit kailangan nilang aminin na tama si Harvey, matapos makaranas ng ganoong kaganapan at pagkuha ng isang bagong assassin bilang isang bodyguard, si Michelle ay hindi na natatakot kay Trisha Cloud. Mula sa isa pang pananaw, ang krisis ay isang napakahusay na pagkakataon para sa kay Michelle na tumaas sa ranggo. Nang walang pangalawang pag-iisip, tinitingnan ni Michelle si Harvey na may paghanga na nagpapakita sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, iyon lang ang nais kong sabihin para sa ngayon. Sa ika-15 buwan, bibisitahin ko mismo ang pamilyang Smith kung nalutas ba ang problema o hindi. Kumaway si Harvey, pagkatapos ay lumingon at umalis. Ang ekspresyon ni Handel ay takot na nagbago matapos makita ang pag-alis ni Harvey. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, "Milady, pupunta pa rin tayo upang maibalik ang binibini. Bakit natin siya ibabalik? Hayaan siyang manatili, kailangan niyang kumonekta sa aking mahal na manugang. Kailangan niyang sipain si Mandy Zimmer. Hindi ko ibibigay ang isang manugang na tulad nito sa sinuman." Isang mapagpasyang hitsura ang ipinapakita sa mukha ni Michelle. Kasabay nito, sa villa na binili kamakailan ng pamilyang Zimmer ng Southlight, hinahaplos ni Senior Zimmer ang kanyang paboritong trono ng bakal at umupo ng labis. Ilang buwan na siyang lumayo sa kanyang trono, mas gugustuhin niya ito ng higit pa dahil sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataong gawin ito muli. Kasabay nito, naglalakad si Queen Zimmer mula sa ibaba ni Senior Zimmer at mahinahon na sinabi, "Lolo, halos oras na. Kung hindi pinirmahan ni Mandy ang kontrata, ano ang gagawin natin?" Ilang sandali ang mga mata ni Senior Zimmer, pagkatapos ay malamig na sumagot. "Kung ilalagay natin ito ng blanco, sina Simon Zimmer at Mandy ay pinabayaan lamang ang mga tao sa ating pamilya. Sa sandaling sila ay sinipa, sila ay gumagala ng mga multo sa amin." Tila tiwala si Senior Zimmer sa sandaling ito. Si Mandy ang siyang nakipag-ugnay sa pamilyang Zimmer, ngunit kung hindi man sinabi ni Senior Zimmer. Ngunit, agad na binago ni Senior Zimmer ang paksa. Kahit na sila ay gumagala na multo, kung minsan ay gumagamit sila ng kanilang sarili. Dahil si Prince Jean ang nagnanais na makuha ni Mandy ang diborsyo, kailangan niyang gawin lamang iyon kung gusto niya ito o hindi. Naturally, malakas ang pakiramdam ni Senior Zimmer sa sandaling ito. Naramdaman niya na muli niyang mapigilan si Mandy, tulad ng para sa kay Harvey York, hindi rin siya pinansin ni Senior Zimmer. Sina Simon at Lillian Yates ay nakatayo sa ilalim ni Senior Zimmer sa sandaling ito, hindi sila maglakas loob na magsalita. Ngunit pagkatapos mag-atubiling sandali, pinakawalan ni Lillian ang isang mainit na ngiti at sinabi, "Senyor, marahil si Simon at ako ay dapat pumunta at tanungin muli si Mandy. Anak namin siya pagkatapos ng lahat. May kikinig siya sa sasabihin namin." Si Senior Zimmer ay naningkit para sa isang habang, pagkatapos ay sumagot, "All right, salamat sa inyong dalawa ng maaga." Matapos umalis sina Simon at Lillian, sumimangot si Queen. "Lolo, kahit na hindi nila makumbinsi si Mandy. Hindi mahalaga." Ngumiti si Senior Zimmer at pumalakpak ang kanyang mga kamay. "Lady Snake, mangyaring sumama sa kanilang dalawa. Kung hindi sumunod si Mandy, basagin ang bawat isa sa kanyang mga paa at kaladkarin siya pabalik dito."